Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang maggugol para malaman kung may sapat siyang salapi? May ipagtatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutyain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi na ipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti, kung ang 10,000 niyang kawal ay may sasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang Ebanghelyo ngayon ay nagpapaalala na ang pagiging alagad ni Kristo ay hindi madali. Hindi sapat ang pakikinig lamang o pagsunod kapag madali. Kinakailangan ng buo at tapat na puso. Ibigin natin ang Panginoong Diyos ng higit sa lahat. Sa talinghagang tungkol sa pagtatayo ng tore at pakikidigma na ang pagsunod kay Kristo ay hindi nangangailangan ng pagpapasya at sakripisyo. Kailangan natin paghandaan ang lahat na maaaring iwan at isuko. Ang ating pundasyon ay ang ating pananampalataya. Ano man ang pagsubok na dumaan, mas nagiging matatag tayo dahil kasama natin si Kristo. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, salamat po sa inyong pag-anyaya na sumunod sa iyo. Alam naming hindi madali ang magpasan ng krus. Ngunit naniniwala kami na hindi mo kami iiwan. Hipuin mo ang aming mga puso na mahalin ka ng higit sa aming sarili. Sa maaming mga plano at kagustuhan, bigyan mo kami ng lakas ng loob na talikdan ang anumang pagsubok na pumipigil sa amin na maging tapat na lingkod mo. Sa bawat desisyon namin, ikaw lagi ang piliin at sa paglakad, sa daan ng sakripisyo at pagmamahal, makasama ka namin hanggang sa wakas. Amen.